Magandang araw Pilipinas, magandang araw Sok Sargen, and welcome sa isa na naman pong episode ng ating programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline na hatid po sa inyo ng Philippine Information Agency Region 12 at ng Information Coordinating Network of Soc Sargen o Icon Socs. Sa ngalan po ng aming Regional Head, Fryan E. Abquilan, at ng aking partner sa technical side na si Oliver Ross Rivera. Ako po si Aida de la Cruz Agad at samahan ninyo kaming alamin ang mga latest development programs, mga projects ng ating pamahalaan. Tayo po ay mapapakinggan sa ating mga partner radio stations at mapapanood sa Facebook, sa YouTube, at Spotify. And today, sa episode natin ngayong araw, makakasama po natin ang isang opisyal po ng Social Security System o SSS dito po sa South Mindanao 2 Division. And we have with us today Sir Noel D. Nacion. Siya po yung Senior Communications Analyst ng SSS South Mindanao 2 Division. Sir Noel, magandang araw and bumati naman po muna kayo sa ating mga listeners and viewers. Okay. Ma'am Aida, mabuting araw sa iyo at mabuting araw sa tagapanood at tagapakinig natin. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Okay. Thank you very much, Sir Noel, at pinaunlakan niyo itong aming imbitasyon na maging guest dito sa aming programa and mapag-usapan natin itong mga benepisyo po ng mga kapatid natin na nasa pribado. Hindi lamang siguro na sa pribado, pwede rin itong sa government sector, po. Okay. Sir, first katanungan, Sir Noel, ano bang sakop nitong South Mindanao area ng SSS? South Mindanao 2 Division. Okay. Ang sakop nito is ang Sarangani, Jensan, Coronadal, Tacurong, Kidapawan, and Cotabato branches. Ang tawag nating regional office or division office natin nasa Jensan. Nasa isang compound lang ng Jensan branch. Okay. Sir, bago ba itong programa nyo, itong unemployment benefit program? Yes ma'am. Ito yung pinaka-latest na benepisyo na binibigay ng SSS, no? Nagkataon na pre-pandemic, before nag-pandemic, na i-launch ito and open ito sa lahat ng employed para lang sa employed ito ma'am na mga members ng SSS. Okay. Sir, anong mga kondisyon na maaring ma-disqualify itong ating mga empleyado na nahiwalay sa trabaho dito dahil nga dito sa maraming mga rason bakit sila nahiwalay sa trabaho? Okay. Bago tayo sa disqualification, doon tayo kung sino-sino ang pwedeng mag-apply. Okay. Ito yung natanggal o nahiwalay o na-separate sa kanilang mga trabaho na hindi nila gusto. Kasi natawag natin unemployment benefit or involuntary separation. Okay. Ibig sabihin involuntary, hindi nila kagustuhan. Ano ang mga rason na ma-separate sila? Halimbawa, perfect example, ma'am, is yung nasunog ang Gaisano sa Jensan. Yes. Maraming nawalan ng trabaho doon. Ayaw ng mga empleyado mawalan sila ng trabaho. Of pero, course naman. Oo. No? Ang mag-close, nalugi ang kumpanya, redundancy. Halimbawa, nag-digital na ang office. Okay. Ang dalawang trabaho, isang tao na lang. Tapos yung huling pumasok, kailangang tanggalin. Nag-downsize. Yun ang mga ma-qualify na mga empleyado na natanggal sa trabaho. Okay. And ma-disqualify naman kung halimbawa may kaso siya, sa kumpanya, yung quote-unquote nagbulakbol. Usually yun lang, no, na may rason ang kumpanya na kahit kailangan pa siya ng kumpanya pero kailangan siya tanggalin dahil nagkasala or nag-abuso or no. Pwede ring maka-apply ito sa qualified members naman to. Pwede mag-apply yung nag-awol dahil na naabuso ng employer, ayaw nang bumalik sa trabaho. So
pwede yun mag-apply, no? Okay. Kasi nga gusto pa niya magtrabaho pero ayaw na kasi naabuso nga, di ba? Sino-sino ang pwedeng mag-apply nito? Ito yung mga sabi ko nga kanina, employed sa public sector. Hindi pwede rito ang mga self-employed members. Okay. Pwede itong mga employed kahit ang employer nila na nasa labas. Uso ngayon ng mga online jobs, Yes, 'di ba? oo. Online jobs. And yung online job na 'yon, may office dito. And tinanggal dahil nagsarado yung kumpanya. Pwede mag-apply 'yon, no? Yun lang, kung ayaw ng empleyado na matanggal siya pero tinanggal dahil sa rason na kung ano man ang rason na valid, pwede mag-apply ng unemployment benefit. Sir, meron ba itong mga limitasyon yung pag-apply nito sa unemployment benefit or insurance? Oo. Limitasyon nito, ma'am, is kung sabihin natin kung kailan mag-apply, hanggang 1 taon lang. And once every 3 years lang siyang pwede mag-apply. Saan bang mag-recon yung date, sir? Yung pagkatanggal sa trabaho Yes. after one yun period? 1 year. Halimbawa, natanggal sa trabaho, pagpalagay natin January 1. Okay. Last work niya last day of work niya is December 31. January 1 din na siya pinapareport or may certificate of separation na siya. January 1 to December 31, 2023, yun ang isang buong taon. Yung period na yan, pwede siya mag-apply. Okay. Sir, yung sa halimbawa naman yung health reasons, pwede ba maging rason ito sa pagkatanggal sa trabaho ng isang empleyado? Health reason, I believe, yes, no? Tinanggal siya. Tinanggal siya dahil rason is yung halimbawa hindi na siya pwedeng magtrabaho dahil may sakit siya na ganito. Okay. Hindi na siya hindi siya makapag-perform ng maayos. Of course, tatanggalin siya. Pwede siya mag-apply ng unemployment benefit. Ayaw niya di ba? Yes. Pero dahil sa sakit, hindi na siya pwedeng bumalik kasi hindi na performing. So, pwede siya mag-apply ng unemployment benefit. Pwede bang isabay, Sir Noel, ang pag-file nitong unemployment benefit sa iba pang mga benepisyo na pwedeng ma-avail ng isang empleyado? Okay. Hindi pwede kasi one benefit at a time tayo. Okay. Halimbawa, nag-file ng sickness benefit. Okay. Tapos, yung nagkataon din na tinanggal siya sa trabaho, yun din ang period. Halimbawa, parehong period. Okay. Hindi siya pwedeng mag-apply kasi one benefit at a time tayo. One benefit at a time yung i-release ng SSS. So, patapusin muna yung sickness benefit niya bago siya mag-apply ng unemployment benefit. Pareho lang yan, ma'am, kung halimbawa ng anak, naka-claim ng maternity benefit. Tapos, while nasa maternity leave siya, nagkasakit, hindi pwedeng mag-file ng sickness benefit. Sir, ano ba itong involuntary unemployment benefit? Yan yung unemployment benefit, no? Yun yung nasabi ko nga kanina, ma'am, na yung hindi niya gusto pero tinanggal siya. Okay. No? Dahil sa nag-downsize, nalugi ang kumpanya, nagsarado ang kumpanya, may redundancy. Usual naman yan, ma'am, is last in, first out. No? Kawawa yung huling, kasi siya ang unang tatanggalin. Or, yung pinakamatanda, yun ang tatanggalin. Kasi mas kailangan nila yung sipag ng mga bata. Boss, pero yung nasa gitna, usually niyan, sila magpapatuloy. Example, ma'am, best example nito, hindi lang yung nasunog ang Gaisano, kundi yung pandemic. Okay. Diba? Maraming nagsara nun. So, maraming nag-apply nun ng unemployment benefit kasi nagkataon yun na may unemployment benefit na tayo nung panahon na nagka-pandemic dito sa mundo. So, yun ang ma'am, no? Isa ito sa benepisyo. Dagdag benepisyo to, ma'am. Okay. Na baka hindi pa alam ng mga employed
na mga members ng SSS na may unemployment benefit sila, no? So pwede pa Yes. sila mag-apply, no? Kasi pinakabago to, pinaka-latest na benepisyo to, marami pang hindi nakakaalam, Yes, no? maraming hindi Oo. nakakaalam talaga na meron pala itong unemployment benefit program. Oo. Marami pa nga hindi nakakaalam na may sickness benefit pala. Okay. Oo, no? Oo. May sickness benefit. So ito, unemployment benefit. So akala nila na kung matanggal, kung anong ibibigay ng kumpanya, yun Yun lang lang. yung benepisyo. Pero may benepisyo pang makukuha sa SSS, no? Okay. And that is equivalent to 1 month ng sahod 1 month. nila. Okay. No? So sa computation niyan, ma'am, 50% ng sahod nila times 2. So parang parang 1 month. 1 month na rin, oo. Oo, parang 1 month na rin na sahod. And bakit binibigyan natin ng unemployment benefit? Para may pang-budget yung empleyado na maghanap ng iba pang trabaho. Kasi Malaking tulong na yan. Oo, Oo. malaking tulong na yan. Halimbawa, sumasahod ng minimum nasa 9,000. So Okay. kung 9,000, malaking tulong na yan sa paghahanap ng bagong trabaho. Yes, oo. Malaking tulong. Sir Noel, anong proseso ng pag-file nitong unemployment benefit Online na tayo, ma'am. No? Okay. Isa ito sa online transaction. Benepisyo na online i-file. So, dapat naka-register sila sa my.sss. Okay. And importante yan, ma'am, kahit wala tayong hindi tayo mag-a-apply ng benepisyo or mag-a-apply ng loan, kailangan naka-register tayo sa my.sss. And I believe na discuss natin to last punta ko dito. And punta lang po sila sa nearest na SSS branch dito sa Coronadal, sa Gaisano tayo. Okay. Open from 8 o'clock. May e-center po tayo doon at maaari pong tumulong ang mga empleyado doon sa pag-register nila ng my.sss. Pangalawa, i-enroll po nila yung bank account nila. Kasi lahat ng benepisyo sa SSS, Diretso. bank to bank na. Okay. Then after that, punta sila sa services, benefits, and then apply unemployment benefit. Okay. Ang kailangan lang i-attach nun dun, ma'am, is yung certificate of separation or employment galing sa employer. And then magkuha sila ng certification galing sa DOLE. Okay. O sa certificate doon sinabi na na-separate sila sa Service. service. Oo. Sir Noel, kailan ba tayo nag-start dito sa unemployment benefit kailan ito sinimula ng SSS na ibigay sa ating mga private employees? Before pandemic, wala akong saktong petsa, ma'am, no? Pero from 2019, Okay. 2019, kung maalala natin, nag-increase tayo ng contribution January 2019. Okay. And ito yung kapalit. Ito yung kapalit, no? Before that, before tayo nag-increase ng contribution ng 2019, nag-increase tayo ng pension 2017. Okay. And then nag-increase pa tayo ng benepisyo sa burial o funeral benefit. And then ito nadagdagan pa ng isa pang benepisyo. That is 2019. Okay. Kaya maalala ko, before ng pandemic, meron ng ganito. Kasi ng pandemic, ma'am, maraming nag-apply. And that time, hindi pa online ang filing. Okay. Office pa. So ngayon, online na. Kahit Alright. nasa bahay sila, kahit saan man sila, online na sila Yes, mag-file nito. oo. Sa medyo nahihirapan, no? Usually ang mahirap, medyo mahirap. Pero kung alam natin techie tayo, Yes, madali oo. lang. Pero kung medyo mahirapan, dumulog po tayo sa opisina ng SSS at magpatulong po tayo ng pag-register sa my.sss. Oo. Meron tayong office sa mga probinsya, sir? Yes, Ano? ma'am. Yes, ma'am. Oo. Sa Coronadal, ito nga, sa Gaisano, sa Tacurong meron tayo, Okay. Kidapawan meron tayo, at sa Cotabato meron tayo. And may mga e-centers din tayo, ma'am, pero I don't know kung makater nila itong pag-register ng sa my.sss, although tinuruan sila kung Okay. paano, pero hopefully
no? Next na ano natin, ma'am, baka maibigay ko kung magtapik tayo ng mga e-centers. Maibigay ko ang kung saan, anong barangays. Usually kasi ito, ma'am, sa mga barangay eh. Kung anong mga barangays ang may e-center tayo. Okay. Para pwede silang doon pumunta. Hindi na sila kailangan pumunta. Halimbawa, nung this week lang, nag-launch kami ng e-center sa Barangay Tinaungan sa President Quirino. So, pwedeng yung mga constituents doon at sa mga karating barangay, pwedeng doon sila pumunta. Okay. And magpatulong. Sa barangay hall mismo, sir? Sa barangay hall mismo. No? And eto, para hindi na mahirapan kasi nga digitalization na tayo. Ang purpose ng e-center is maturuan natin ang empleyado doon kung paano gumamit ng website ng SSS. Okay. At yun din ang maituro nila sa constituents. Ang pagkakaalam ko, ma'am, is ang Barangay Tinaungan is nasa 10 to 11 kilometers From Tacurong City. From Tacurong, SSS Tacurong. So, Okay. magkano ang pamasahe noon? So, kung pupunta pa sila ng opisina ng SSS para lang sa pag-register, magpaturo, may e-center naman doon, pwede nang doon. Sir, since 2019 hanggang ngayon, mga ilan na po per province ang nakapag-avail at Okay. nakapag-file nitong unemployment benefit? Unemployment benefit. Ma'am, ang data ko na nandito is from January to August lang 2023. 2023. No? Okay. And national to kasi nga hirap pa tayong kumuha ng data na per division. National ito, ma'am. May nakapag-claim na 44,669 nationwide. Okay. No? So average yan ng 5.5 Million. million a month. Okay. Okay. And ang amount, ma'am, is 622.66 million ang nai-release natin. Nai-release natin yan. Pag binipisyo kasi sa SSS, hindi nababayaran. Sinabing unemployment benefit, hindi utang yon, binipisyo yon. Wala kang babayaran, wala kang obligasyon na babayaran kasi binipisyo nga. So, yun, ma'am, ang average natin per month na nare-release is 77,000.83 million. Nationwide ito. Okay. Ito, ma'am, from January to August lang. So, imagine natin, palaki ng palaki kasi mas maraming nakakaalam every year. Mas malaki to compared sa 2022, no? Okay. So, ito lang maibigay ko. Sa 8 buwan na yan, nakapag-release tayo ng 622 million. Okay. No? So, almost 1 billion ang na-release natin na unemployment benefit pa lang yun. No? Unemployment benefit pa lang yun. So, isipin natin, ma'am, may 44,000 na nawalan ng trabaho. Yes. Na qualified sa unemployment benefit. So, ito yung mga after nito, naghahanap agad ng trabaho. Nakatulong yung amount na yun na binipisyo nila. Okay. Maraming salamat, Sir Noel. Yes, At least, malalaman ng ating yung mga kapatid natin na natanggal sa trabaho na meron pala silang benepisyo na Yes, makukuha ma'am. sa SSS. Oo. Aside sa unemployment benefit, no, para malaman ng lahat, hindi lang retirement kasi usual kasi, ma'am, ang nasa isip ng mga member ng SSS, ang pinaghahandaan nila is ang retirement benefit lang. Oo. At saka loan. At saka loan, no? Yan. Oo. Pag-usapan natin yan mamaya, Sir Noel. Sige, ma'am. Okay. So, may sickness benefit tayo, may maternity benefit, disability benefit, retirement, funeral, and death claim. And itong unemployment benefit. Thank you very much, Sir Noel. And speaking of loan, etong ating mga pensioners ba, Sir Noel, pwede pa ba mag-loan sa SSS? Oo. Ito yung usual na tanong ng mga pensioner. Ano pa bang benepisyong makukuha? Aside doon sa pension nila. Aside sa pension. Maraming nagtatanong, na-disable si pensioner na ganito, pwede pa ba siyang mag-claim ng disability benefit? Okay. Nagkasakit, pwede pa ba siyang mag-file ng sickness benefit? No? Na-share ko na one benefit at a time tayo. Yes.
hindi na tayo pwedeng mag-release kasi final claim na yung retirement benefit, death claim, total disability, final claim na yon. So, hindi na pwedeng kung benepisyo ang pag-usapan, hindi na pwedeng mag-file ng iba pang benepisyo. Okay. No? Gaya ng kung halimbawa nagkasakit, na disabled, hindi na pwede. Pero, nag-o-offer ang SSS ng pension loan program. No? And, easy installment kung sabihin natin, ma'am, easy ang pagbayad at maliit ang tubo nito compare sa salary loan. Mas maliit to, no? Pareho sila ng salary loan, pero sinisiguro ng SSS na may matitira pa sa pension ng members. I-compare ko lang, no? Tugon kasi to ng SSS dahil alam naman natin na ang mga pensioners naglo-loan sa labas ng SSS. Kawawa kasi iniiwan yung ATM nila. Okay. No? And ang natitira sa kanila yung hundreds na lang, no? Kung minsan wala nang natira. So kawawa, no? Instead na makatulong, medyo na ano pa. And tumugon ang SSS o sumagot ang SSS na may pension loan tayo para hindi kayo mahirapan. Okay. And ito nga ang pension loan. Ino-offer ito, Ma'am Aida, sa lahat ng retiree pensioners lang. Hindi pwedeng pension loan ang disability pensioners at ang mga survivors, yung mga nag-claim ng death claim. Retiree pensioners lang. Tanong ng iba, bakit hindi pwede? Pareho naman kaming pensioners. Yes. Ganito yan. Wala kasing insurance na company na pwedeng mag-insure ng utang. Kasi ini-insure. Kasi ganito yan, ma'am. Kung mamatay si retiree pensioners na may kulang pa siya, may utang pa siya, considered paid na kasi yung insurance ang magbayad. Okay. No? Ayaw din ng SSS na magpa-loan tayo na pag wala na yung member, wala na tayong masisingil. Kasi nga, pera to ng lahat ng members. Lahat ng members. So, sinisiguro ng SSS na kung hindi na makapagbayad, ito si insurance ang magbabayad. Si insurance. So, walang gustong mag-insure ng iba pang pensioner kundi ang retiree pensioners lang. And hindi lahat ng retiree pensioners pag tumungtong na ng 85 hindi na pwedeng loan sa risky na, ma'am. Ayaw na ng insurance 'yan, no? Kasi 85 na nga, ayaw na ng insurance 'yan. So hindi na pwedeng mag-release ng loan. So halimbawa, 84 years old, mag-85 January next year. So, equivalent na lang sa 3 months, times 3 months ng pension ang pwede niyang utangin. No? Magkano naman ang loan? Ito, sunod na tanong ng mga tagapakinig at tagapanood natin. Magkano naman ang loan? Yes, oo. Times 3, times 6, times 9, at times 12 ng kanilang pension, pero may limit tayo na 200,000 maximum. Halimbawa, ang pwede mong utangin is more than 200,000. Hanggang 200,000 lang ang pwedeng i-release ng SSS. Halimbawa, nagpe-pension ng 10,000. Okay. Pagpalagay natin, i-average natin, ma'am, 5,000. Kasi in-average ang pension nasa 5,000 eh. May mas bababa, may mas mataas. So 5,000. 5,000 na pension, kung maglo-loan sila ng times 9, that is 45,000 ang pwede nilang ma-loan. Okay. No? And that is the maximum. Kasi nga 5,000 lang yung pension niya, hanggang times 9 lang siya. 45,000 payable in 2 years. 2 years. Okay. No. So, kung sabihin niya, ay, hindi ko kailangan yung 45,000. Ang kailangan ko... Mas malaki. Hindi. Mas maliit. Kasi hanggang doon lang. Hanggang doon lang siya. Kasi... Bakit siya hindi ma-qualify sa times 12, Sir Noel? Times 12 kasi sinisiguro din ng SSS na may kalahati pa na pension na matitira. Okay. Hindi pwedeng mauubos yung pension niya.
Mm. So hanggang 9 times 9 ka lang kasi paano na lang yung pension mo kung ganito na lang ang matitira. Halimbawa sa 5,000 mo, 1,000 na lang ang matitira. Hindi pwede. Kasi nga ang pension mo is yun yung pang-araw-araw mo na nagastusin. Yes. Oo. Eto may loan ka kasi may project. Halimbawa, gagawa ka ng maliit na tindahan. May i-share ako mamaya, ma'am. Ito testimony ng isang nag-loan. Okay. No? Halimbawa, hindi ko kailangan ng 45,000, kailangan ko 15,000 lang kasi magbabakasyon ako sa anak ko na nasa Cebu or nasa Davao. Okay. Pwede siya mag-loan. Ito halimbawa lang to ha. Halimbawa na 5,000 ang pension niya. 15,000 lang ang gusto niyang i-loan. Times 3. And that is payable in 6 months. Okay. Payable in 6 months. Kung times 6 naman, payable in 12 months. Kung times 9 at times 12, payable in 24 months. Okay. Ang sunod na tanong, kailan sila pwedeng mag-reloan? Di ba? Maghirit-hirit pa talaga. Kasi nasanay sila na nung employed pa, kailan ako pwedeng mag-reloan? Yan. Makapag-reloan sila pag fully paid na ang pension loan nila. Okay. Pwede nilang bayaran, halimbawa mga 2 months pa na hindi pa tapos yung... Hindi ma'am, kasi deducted sa pension nila. Okay. Hindi pwedeng over the counter ang payment. Okay. So pwedeng ito ma'am, testimony ng isang pensioner na nakapag-loan ng pension loan. Nag-loan siya. Okay. Nung nag-loan siya, ito hindi to nag-loan siya sa labas. Parang more than nagdoble yung binayaran niya. Ito sa nag-file siya ng loan sa SSS. Ang pension niya ata is nasa 4,000. Okay. And ang deduction is nasa 2,000 lang. Ang loan niya is nasa kulang-kulang 20,000. Malaking pasalamat niya kasi may natira pa sa pension niya. And laking pasalamat niya kasi nakapagbisita siya sa anak niya sa Davao. Okay. And nakapagpagawa siya ng maliit na sari-sari store. Kasi sabi niya, mababawasan yung pension ko. Kailangan makompensate yun ng source of income. So gumawa siya ng maliit na sari-sari store. And sabi niya, laking pasalamat ko sa SSS dahil may ganito na program ang SSS. Sa aside dito, Sir Noel, sa pension loan at saka unemployment benefit program ng SSS, meron pa bang ibang mga programs ang SSS para sa ating mga private employees? Yes, ma'am. Programs, yun nga, ito kasi ma'am, more on unemployment and pensioners tayo. I-share ko lang muna ma'am yung mga retiree pensioners na yes, nag-loan. Go ahead. No? Yes, sige kung, po, Sir Noel. Ilan. Okay. Ito may data ako ma'am per branch. Sa South Mindanao 2 Division, no, sa Cotabato, may nag-loan na pensioners na 1,224 pensioners. Pensioners. Ang na-release sa kanila, itong 1,000 plus is 42.38 million ang na-loan nila. Sa Gensa naman, although kasi malaki ang city, 3,894 na pensioners ang nakapag-loan. Okay. Itong data na to, January to August lang to. So, ganyan nakarami. Nakapag-release ng loan ang SSS ng 149 million. Okay. Almost 150 million. Sa Kidapawan, ito yung pinakamaliit na nag-loan, 895 lang. Okay. And 33.24 million ang na-release natin doon. And Coronadal, ito sumunod to sa Gensan, 2,493 and nakapag-release tayo ng 128.73 million. And sa Tacorong naman, 907 lang yung umutang na pensioners. Nakapag-release tayo ng 35.79 million. No. Ito kasi malaking tulong na to, no? Kung ako ang pensioner, darating din ang panahon na magpe-pension tayo. Kung ako ang pensioner, siyempre ang source of income ko, kung wala akong negosyo, wala akong farm,
itong pension lang, Mm-mm. no? So, may mga project na kailangan ko ng malaki-laki. Mm-mm. So, of course, sana po kukuha, Mm-mm. 'di ba? Yes. Hindi naman na yung mga anak natin na may mga asawa na, may Oo. sarili-sarili. Hindi naman tayo pwedeng umasa sa pwedeng kanila. umasa sa kanila. So, ito ang SSS. At itong lahat na to, ito yung umutang sa SSS dahil may project sila o kung Oo. saan man. Ito ma'am, i-share ko lang. Bayaw ko, umutang, pension loan, dahil nagbakasyon. Would I advise it? Medyo alanganin akong i-advise, pero kung ito naman magiging masayang experience para sa pensioner natin, why not? Yes. Oo. Ma'am, i-share ko lang din ang sa national, Okay. may 85 million na borrowers, 85,000 na nakapag-release tayo ng 3.8 billion Okay. na Ang Ito, laki pala utang ng pondo ng SSS. Sir. ma'am, pondo to ng lahat ng members at pinatubo ng SSS Okay. para pwede tayong magpautang, Mm-mm. pwede tayong makatulong sa members. Hindi lang sa loan, kasi ang loan kasi babayaran ng members yan. Sa mga benepisyo, no? Itong sa unemployment benefit, ma'am, na nakapag-release tayo ng 622 million. Malaking tulong to sa mga sa mga nawala ng trabaho. Yes. No? Oo. So, ito ang SSS para sa mga membro. Okay. Maraming salamat Sir Noel and ang napaka timely at saka relevant itong impormasyon na binigay ninyo sa ating mga pensioners, mga SSS members Ang dami pa palang mga benepisyo na pwede nilang Yes, ma'am. ma-avail Yes, sa tanggapan ng SSS. Sir Noel, bago tayo magtapos, matanong ko lang muna. Paano ba nakakredit sa mga members itong dividends? Meron ba? Anong dividend? Sa SSS, ma'am, wala tayong dividend. Wala Hindi po. kagaya doon sa GSIS na may And dividend tayo. Pag-ibig, meron yata. Pag-ibig, may dividend tayo. May dividend tayo, pero additional savings yon ng member. Yung Okay. tinatawag nating Workers Investment Savings Program. Siguro sa susunod yun ang pag-usapan natin. Yes, Additional savings yon ng member. So thank you very much Sir Yes, Noel. ma'am. Oo, Maraming unless meron pa kayong mga announcements. Bukas, ito may MOA signing tayo ng Kasangga Collect Program sa Surala, Okay. no? If ever ma'am na pwede tayong ma-interview ulit, yung itong mga other programs ng SSS na pwede natin pag-usapan at Okay. makapagbigay tayo ng kung saan-saan ang mga nakapag-avail na nito, no? And sa mga gusto pong magpatulong sa kanilang mga my.SSS registration at medyo mahirapan po tayo, dumulog po tayo sa nearest SSS branch kung saan malapit sa inyo, no? And kung may e-center malapit sa inyo, doon po tayo unang pumunta at para matulungan tayo. Halos lahat po ng benepisyo sa SSS at transaction online na po. So mag-adapt po tayo dito kasi nga nag-adapt na tayo ng digitalization. Okay. Kahit nga order tayo ng mga products online na. That is already digitalization. So i-adapt din po din natin itong digitalization ng SSS. Sir, hotline niyo po, sir. Pwede tayong, ang hotline ma'am, sa per branch kasi iba-iba, no? Pwede tayong mag-email. Okay. Pwede tayong sa may FB page, pwede silang mag-chat doon. I-like lang nila ang FB page ng Philippine Social Security System. Okay. And may mga empleyado po na hinire ang SSS na para lang sumagot ng mga katanungan natin doon. Okay. Thank you very much. Salamat, ma'am. Sir Noel Nacion, ang Senior Communications Analyst po ng SSS South Mindanao 2 Division. Thank you very much, sir. Salamat, ma'am Aida. Okay. Sa ngalan po ng aming Regional Head, Brian E. Abquilan, at ng aking partner sa technical na si Oliveros Rivera, isa na naman pong edisyon ng aming programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline ang aming hatid sa inyo ngayong linggo.
Marami pong salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na linggo po. Muli po, ako po si Aida de la Cruz Agad. Magandang araw, Soc Sergeant.